mga taong unemployed. Ito po yung magandang speech natin para matulungan natin silang makaahon o mag-isip ng tama, no? Para hindi sila masyadong ma-depress or whatever na maparalisa sila or ma-damage yung kanilang utak, no? Maging matibay sana tayo. So ngayon, gusto kong pag-usapan regarding dito sa motivational speech natin na may mga pagkakataong hindi tayo nakakasabay sa kung ano ang trending, pero dapat masaya pa rin tayo, no? Tayo dapat na mag-isip, hindi ah, hindi ka mauubusan ng grasya. Hindi tayo nauubusan ng grasya. Just wait, no? Maghintay lang po tayo na hindi naman tayo nagkakamali sa landas na tinatahak natin. Pero pwede pa rin natin ayusin yung takbo ng buhay natin. Huwag kang mawala ng pag-asa. Kapit ka lang. Dumaan man tayo sa mga unos o mga bagay na gipin tayo or ikaos, part yan ng buhay natin, hindi natin maiwasan. So isipin mo kung mag-give up ka, no? Kung anong mangyayari sa sarili mo, no? Siguro lugi ka, no? At talo ka rin, no? Hindi mo mararanasan yung magandang promise ng Panginoon sa atin. Kumbaga, hindi mo mararamdaman yung ganda ng buhay. Maganda pa rin ang ating buhay dito sa mundo. Actually, give natin yan sa Panginoon yung buhay natin. Kaya gumawa tayo ng tama. Doon lang tayo mapapasaya, no? Since Kristiyano naman tayo, doon tayo manggugugod kung anong meron tayong pinanghawak ang prinsipyo. Habang pumapangit yung buhay natin, mas lalo kang pinahang gumawa ng paraan para gumawa ng mga bagay na magaganda. Investigate ka kung ano yung meron sa sarili mo, no? Wag mong sayangin yung buhay mo. Isipin mo may pag-asa ka pa at mag-behave ka lang, no? Matutong maghintay, no? Meron pa rin para sa iyo ng tamang panahon kung ano yung ugali ng Kristiyano, prinsipyo, paniniwala, kung ano yung nagre-reflect sa iyo, no? Isipin mo kung masaya, masama o masama kang tao. Hindi ka na dapat bibigyan ng pagbibigyan ng Panginoon. Mahalin mo yung sarili mo at kung ano yung mga bagay na na-achieve mo sa buhay. And wag magmadali sa buhay. Dahil may kasabihan, ang tumatakbo ng matulin ay malalim ang sugat, malalim ang puso. Imbis na sabihin mo mo ay sana ganito na sana ako. Sana meron na akong ganito sa buhay, o maayos na sana yung buhay mo. Ang realidad, pero ang reality nasa Diyos pa rin yung mga desisyon na yan. Ito natin sa Panginoon. Ang Diyos ang gagawa ng paraan para lapitan ka ng grasya. Ika nga nila, do what is pleasing to the eye of God. Tama yun. So, kung ano yung nakikita mong tama sa loob mo, yun ang Panginoon. Hindi niya kakalimutan yung mga ginawa mong maayos sa buhay mo. Alam kong marami kang utang, pero dapat hindi ka panghinaan ng loob. Isa pa yun, marami kang utang. Dapat lumalaban ka rin. Gawin mong
mas lalo mong gawin yung mga ah, kumbaga the more ka na pumapangit yung buhay mo, the more kang gumawa ng tama, magpakabay or gawin yung Christian life natin. God, gumawa ka ng mabuti sa kapwa mo, huwag kang manloko ng kapwa mo. So, ang Panginoon, ang magbabago ng buhay mo, and trust God, yun lang po. Yun ang masasabi ko. ah Advice. Sana matuto tayo, no? Yun lang po. Yung may share ko na advice. Hindi naman po tayo perfecto, ano? Sa ngayon, dinidevelop pa natin kung paano mag-handle or broadcast ng video. So, yun nga. This is the way para matulungan ko kayo, and ito yung pinagdaraanan ko kayo. So, yun po yung nagiging muni-muni ko, dapat lumaban. And then, yung thickness po nung nararamdaman nyo po ngayon. So, sana po nakatulong na ako sa inyo. Yun na yung nagiging proud ko sa sarili ko na nakatulong din ako sa inyo. Maraming salamat. Hopefully, God will help us